Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 8 verses 33 hanggang 34. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. No condemnation in Christ Jesus. At napakaganda po ng Romans chapter 8 verse 1. Kung maiintindihan lang natin ng lubos, yung sinasabi po na tayo po na kay Kristo Jesus ay hindi na dapat makaranas ng condemnation. Ngayon, sabi nung iba, Pastor, di ba ang sabi dyan sa Romans chapter 8 verse 1 ay yung mga nanalig sa Panginoong Hesus ay hindi na mapaparusahan sa kanilang mga nagawang kasalanan. Totoo po yun, pero may mas malalim pa kong kahulugan yung ibig sabihin ng no condemnation. Ito po'y nangangahulugan na tayo'y malaya na. We have freedom from judgment, from accusation, and even from shame. Tandaan nyo nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus, kinuha niya ang ating mga kasalanan, ang ating mga karamdaman, at maging yung ating kahihiyan. Sin, sickness, and shame. At yun ay binayaran niyang lahat doon sa krus, upang tayo'y maging malaya na at tunay na masabi natin na there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya napakaganda nitong verses na binasa natin. Sabi diyan, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang? Sino daw mag-a-accuse sa atin? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino daw yung hahatol pa sa atin para tayo parusahan? Samantalang ang Panginoong Hesus ay namamagitan na para sa atin. Kaya alam niyo po, pagka hindi natin alam yung Biblia, kadalasan po mali ang unawa natin sa mga naganap sa ating buhay nung tayo na born again. Or in other words, kulang kadalasan. Hindi natin naintindihan na ang Panginoong Hesus kinuha niya ng lahat, inako niya ng lahat. Kaya ang iba, sasabihin nila ay ang Romans chapter 8 verse 1 ay para lang yan doon sa ating mga kasalanan. Hindi po. Napakalawak po ng sinasakop ng Romans chapter 8 verse 1. Sabi nga sa Romans chapter 15 verse 3, ang Panginoong Hesus mismo ang hinamak para sa atin. At ang sabi sa Isaiah 53 verse 3, hinamak siya at tinakwil. So ibig sabihin, even yung kahihiyan, yung shame, yan ay dinala ng Panginoong Hesus dun sa krus. Inako niya upang tayo ay mamuhay na ng malaya. No condemnation for those who are in Christ Jesus. So, yan ay naganap sa atin dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Yun po sinasabi ng Romans chapter 3 verse 26. Siya ang nagpapawalang sala sa mga sumampalataya kay Hesus. At ang sabi sa Romans chapter 5 verse 1, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. So, ang ganda ng word na yun. We have peace with God. Dahil sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo, tayo napawalang sala ng ganap. Ngayon, bakit nakakaranas pa rin ako ng condemnation, Pastor? Madalas, naiisip ko yung mga kasalanang nagawa ko in the past. Naiisip ko para bagang hinuhusgahan pa rin ako ng tao. Alam mo kapatid, kadalasan po, yan ay accusation ni Satan. Tandaan nyo sa Revelations chapter 12 verse 10, wala siyang gagawin kundi accuse tayong mga believers, tayong mga Christian. And Satan will take advantage of your ignorance of the word. Pag hindi mo alam yung salita ng Diyos, ang gagawin ka agad ni Satanas, padadalahan kanya ng accusations. Hindi ka naman napatawad na totoo Hindi ka naman totoong nagsisi I-remind ka niya ng iyong mga nakaraang kasalanan. Hindi ka naman totoong na-born again At higit sa lahat, sasabihin niya sa iyo, ay hindi ka na mapapatawad sa iyong mga pagkakamali. Pero kung alam mo yung standing mo sa harap ng Diyos,
kahit anong pagpapaalala ni Satanas ng iyong mga kasalanan, ay mananatili kang matatag kasi alam mo yung bagong kalagayan mo ngayon kay Kristo Jesus. Ikaw ay napatawad na, napawalang sala na, at ikaw ay tinuring ng matuwid ng Diyos, past, present, and future. Kaya huwag kang padadala doon, kapatid. Ano? Lalo na kung ikay bago pa lamang na born again, sigurado mararanasan mo yan. Yung mga accusations na yan, iko-condemn ka ni Satan. Kaya dapat harapin mo yan sa pamamagitan ng pagkaunawa mo na salita ng Diyos. Pangalawa, si Satanas, he will accuse you of sins you did not commit. Minsan lagi tayong feeling guilty, no? Marami akong kilalang ganyan, laging feeling guilty, kasi pastor, may mga taong parang galit sa akin, may tampo sa akin, iniisip ko, meron ba akong nagawang masama? No? Sa totoo, wala ka naman nagawang masama, no? Huwag kang mag-feeling guilty, no? Kung hindi ka naman nanakit, no? Hindi ka naman ang nagsimula ng gulo, o hindi ikaw yung nanggulo, hindi ikaw yung nang-iwan, hindi ikaw yung gumawa ng masama, huwag kang mag-guilty. Accusation ni Satan yan. Kung may mga taong galit sa iyo, pero wala ka namang ginagawa sa kanila, o may tampo sa iyo, ipag-pray mo na lang sila, kapatid. Pero siyasatin mo rin ang iyong puso. Baka mamaya meron ka rin naman talagang nagawang pagkakamali. Panghuli, in case nakagawa ka talaga ng kasalanan sa iyong kapwa, at dala-dala mo yon, at hindi ka mapanatag, hindi ka mapayapa, kasi ganun ang Holy Spirit mismo ay kukonvict ka sa kasalanan. By the way, iba po yung conviction ng Holy Spirit sa accusation ni Satanas. Yung accusation ni Satanas, sasabihin, wala ka ng pag-asa. Pero yung conviction ng Holy Spirit, lagi sasabihin niya, may pag-asa ka pa, ayusin mo yung pagkakamaling nagawa mo. Igagayad ka ng Holy Spirit sa katotohanan. So, anong gagawin, Pastor? Unang-una, ask God for forgiveness. Yun ang sinasabi ng 1 John 1:9. I-confess mo sa Kanya ang iyong kasalanan. At sabi sa James chapter 5 verse 15, pagagalingin ka ng Panginoon, mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan. At kung ikaw naman ay nagkasala sa iyong kapwa, ask forgiveness, from that person. Humingi ka ng kapatawaran doon sa taong yun. Mag-sorry ka, sabihin mo na ako'y nagkamali at patawarin mo ako. Yun yung sinasabi sa James chapter 5 verse 16. Confess your sins to one another. So, mapapayapa ka kapag narinig mo dun sa taong yun na pinatawad ka na niya. At napakasarap ng ganong pakiramdam. Ngayon, kung sakaling hindi naman mahalaga, humingi ka pa rin ng tawad. Ngayon, ang mahalaga po, we must live free from condemnation. Ayaw ng Lord na mananatili tayo sa ganyang kalagayan Kasi sabi sa James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!